right here at Jesus Cavite page. God is good. Amen. All the time. God is good. All the time. Come on, church. God is good. Yes, Lord, all the time. Come on, church. God is good. All the time. Amen. Praise God. Glory be to God. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. God is good all the time. And all the time, God is good. Good evening to everyone. Welcome po sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Church. From Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. My name is Brother Huge Espiritu. Ayan. Thank you, Lord Jesus. At salamat sa ating mga kapatid. Ayan, sumusubaybay ng ating gawain. Praise the Lord. Ayan, sino ba yung mga kasama natin ngayong gabi? Praise the Lord. Yes. Good evening sa iyo, Brother Richmond Cuenca. Ayan. Teka lang po, Yes. Ayan, sabay-sabay po tayo mag-tag and mag-share ng ating gawain dito sa OPM Online Prayer Meeting from Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Good evening sa iyo, Sis Ricadel Rusit. Ayan, salamat sa aking loving wife, no, sa pag-aayos ng aking outfit at pag-makeup. Sis Isma, praise the Lord. Ayan. Thank you, Jesus. Ayan, thank you, Lord. Ayan, bago ang lahat mga kapatid, tayo muna ay manalangin. At salamat sa ating Panginoon dahil sa araw-araw, no, ng paggagabay sa ating gawain na ito ay maging pagpapala, no, sa ating sa araw-araw. At sabayan niyo ako sa panalangin mga kapatid. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Glory to you, Lord Jesus. Heavenly Father, we thank you. Papasalamat po kami ngayong gabing ito. Hindi lang ngayong gabi, Panginoon, kundi sa araw-araw, Lord, na pagpapala. Sa araw-araw na kalakasan, sa yung mga ginagawa, Panginoon, di man namin napapansin, Panginoon. Ngunit, ang kagandahang loob mo, Lord, ay nananatili at ang kabanalan, Panginoon, ay mananatili sa amin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa kabutihan mo. Salamat sa pagmamahal at tulungan mo kami, Panginoon, maunawaan. May you give us knowledge, wisdom, and understanding sa aming pag-aaralan ngayon, O Diyos. At tulungan mo kami, Panginoon, na ang pag-aaral na ito, Lord, ay maging aming tools, ang aming paggabay, Panginoon, upang kami ay lalo na makarating, Panginoon, at maging may kabanalan, Panginoon, ang aming pamumuhay. Lord, hindi namin kaya sa aming sarili, ngunit sa tulong ng iyong banal na Espiritu, kami ay iyong pagpapalain. Kami ay iyong babaguin. We are on the process, Lord. At alam naman namin, Panginoon, na hindi madali ang lahat, pero sa iyo, Lord, padadaliin mo ito. At salamat sa iyo, Panginoon, sa paggabay, pag-iingat. At bless mo po, Panginoon, ang lahat ng makikinig sa gawain ito. Tulungan mo sila, Panginoon, maintindihan, malaman kung anong purpose nila dito sa mundong ito at kung ano ang magandang pagpapala, ano ang magandang balita na iyong binibigay, Panginoon, sa amin. At salamat sa iyo, Diyos, lahat ng ito ay aming tinataas sa iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, Amen. Yes, yes. Glory be to God. Hallelujah. Purihin ng Diyos na buhay at mapagpalang gabi sa ating lahat. Thank you, Lord. Ayan. Glory be to God. Thank you, Jesus. Good evening sa iyo, Sis Rita Kalahat. Ayan. Brother Yuma, salamat sa Panginoon. Good evening sa iyo, Sis Ria Quaresma from China. Good evening sa iyo, Sis Lola, Sis Ruth. Pagpalang gabi sa ating lahat, sa ating mga ministry, no, sa ating mga servant leaders, yun, sa media ministry, no, sa worship team. Ayan, praise the Lord.
Mamaya, awitin natin mga kapatid, yung Jesus is worthy. Paki-post lang po dyan mga kapatid yung ating lyrics. Kaya sabay-sabay din tayo mga kapatid na mag-share, mag-tag, at wag nating kalimutan na ibahagi ang salita ng ating Panginoon sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, kamag-aral, KKK, alam nyo na yun. Kaya pagpalain kayo ng Panginoon. You are a digital evangelist when you do that for the glory of God. Salamat sa Panginoon. Amen. Yes, yes. Good evening sa iyo, Sis Ingracia Omori. Thank you, Jesus. Ayan, awitin natin, Jesus is worthy, by Jesus Comfy Church. Thank you, Jesus. Jesus, you are worthy of our praise. You are worthy of all honor, for you died and rose again. Jesus, you are worthy of our praise. You are worthy of all honor, for you died and rose again. Your name is great. It's the name above all names. Your name is great. It's the name above all names. Jesus, you are worthy of our strength. You are worthy of all glory. It's a grace that I am saved. Jesus, you are worthy of our strength. You are worthy of all glory. It's a grace that I am saved. Your name is great. It's the name above all names. Your name is great. It's the name above all names.
God. The name of our Lord is great. Kaya salamat sa Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. At yan, thank you Lord Jesus. Praise you Lord Jesus. Ayan, good evening sa iyo, Brother Amado Gohel. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan, good evening sa iyo, Sis Novi, Brother Ken Barrientos. Kapatid na si Sis Noemi Calumarde, Brother Efren. At yan mga kapatid, huwag natin na magbahagi ng salita ng ating Panginoon. At yan, greeting din sa ating mga kapatid, international, sa Greece, Macau, sa ating international churches. No, meron tayo sa Australia, meron tayo sa Canada. Yan, salamat sa Panginoon dahil patuloy ang gawain, hindi na puputol, hindi tumitigil. Praise the Lord. Amen. Amen. Ayan, dako na muna tayo mga kapatid sa ating coffee break. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Amen. Praise the Lord. Ayan. At sa ating coffee break, salamat sa Panginoon at dalangin ko na palagi tayong nagbabasa ng salita ng Panginoon. At narito na tayo sa Song o mga awit 124. Yes. Thank you Lord Jesus. At doon mga kapatid, no? Alam niyo yun, sabi rito, what if the Lord, babasahin ko to sa verse 1 to 8. Medyo mahaba. What if the Lord had not been on our side? Let all Israel repeat. What if the Lord had not been on our side? When the people attacked us, they would have allowed us alive in their burning anger. Verse 4, what? The waters would have engulfed us. A torrent would have overwhelmed us. Yes, the raging water of their fury would have overwhelmed our very lives. Praise the Lord who did not let their teeth tear apart. In verse 7, we escape like the birds from hunter's trap. The trap is broken and we are free. Our help is from the Lord who made the heaven and the earth. At dito pinapakita, no, na they cry out for the Lord. No? At humihingi sila ng tulong, humihingi sila ng paggabay, ng saklolo. At mga kapatid, yung Psalm 124, ito yung naging kasagutan no, dun sa kanilang mga panalangin, and which point out to entirely to their previous present help, no, na sila ay humingi ng tulong nung sa 123 at ngayon tugon sila sa kanilang mga panalangin dito sa 124. Kaya napakabuti ng Diyos na sa ating mananampalataya, we keep on praying. No? Huwag tayong magsasawa na manalangin, na humingi sa ating Panginoon, lalong-lalo na kapag ikaw ay nahihirapan. Sapagkat there's nothing else na sino pa man ang tutulong sa iyo kundi ang Diyos lang, no? Pwede yung mga mahal mo sa buhay, pero yung Panginoon natin na hindi nakakalimot sa atin, yun ang tutulong sa atin no, sa oras ng kagipitan, pag nandiyan na si Judith, sa oras ng kapahamakan, no? Tutulungan tayo ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon sa pagbabasa dito sa ating Psalm, at marami tayong matututunan mga kapatid. Continue to read your Bible in this Psalm. No? Ito yung magbibigay sa atin din. No? Sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, dito niya tayo gagabayan at tutulungan. And we will be encouraged. No? Thank you, Jesus. Praise God. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Patuloy
Patuloy tayo makinig at sama-sama tayo, no? Humingi ng paggabay sa ating Panginoon dito sa ating gawain, dito sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Church from Monday to Friday, 7:30 to 8:30 p.m. Pag Thursday lang po yun, mga kapatid. Ayan, dahil sa ating trabaho yan. Pero kailangan natin i-honor lagi si Lord sa ating araw-araw na pamumuhay. Praise God! Ayan, let's open our Bible in James chapter 4 verse 1 to 4. At siyempre, ang pagpapala, no, na binubuhos sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang langis, no, sa kanyang salita na nagbibigay buhay. Mga kapatid, wag tayo, no, na mananawa sa ating pananampalataya na ating kinamulatan na ngayon. No, dati wala ka pang pananampalataya pero binigyan ka ngayon ng ating Panginoon. The Holy Spirit is in you. No? Kaya ito yung kapangyarihan na hindi kayang bigay ng mundong to. Ang pagpapala ng banal na Espiritu na nanggagaling lamang sa ating Panginoong Kristo. Amen. And we would like to thank our kingdom partners, kingdom builders, pledgers, our tithes givers, and many senders. Papadalayan sa atin ng Panginoon. No? God will provide. No, lalong-lalo na sa ating tinatayo, no, sanctuary, sa ating church na ibinibigay ng ating Panginoon. God will provide. At sama-sama tayo mga kapatid, no, na magtulong-tulong. Kapag ikay nagbigay, ibabalik yan ng ating Panginoon. Siksik, ligliga, tumaapaw. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya patuloy ka lang kapatid sa pananampalatayang ito na binigay sa atin ng ating Panginoon. Huwag ka mananawa. Good evening sa iyo, Sis B. de la Serna. Yes. Patuloy tayo mag-tag, mag-share sa ating mga mahal sa buhay. At mga kapatid, salamat din sa ating gawain, no, na patuloy. At kahapon, yung ating Bible study na pinangunahan ng ating pastor. Dalangin ko makasama ka namin dun kapatid. Salamat sa Diyos. Praise the Lord. Yes. Hallelujah. Good evening din sa ating mga media ministry. Praise the Lord. Ayan. Glory be to God. Ayan, basahin na natin ang kanyang salita sa James chapter 4 verse 1 to 4. Salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. Sabi sa kanyang salita, mga kapatid, what is causing the quarrel and fight among you? Don't they come from the evil desires, a war within you? You want what you don't have, so you scheme and kill to get it. You are jealous of what others have, but you cannot get it. So you fight and wage war to take it from them. Yet, you don't have what you want because you don't ask for God for it. And even when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. You want only what will give you pleasure. You adulterers, don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? I say it again. If you want to be friend of the world, you make yourself an enemy of God. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, we worship you, we honor you. Salamat po, Panginoon, sa kagandahang loob, sa pagpapala na iyong salita. May you bless us tonight, Father, at give us wisdom, knowledge, and understanding sa aming mga pag-aaralan. Tulungan mo kami, Panginoon, so that we become equipped sa lahat ng bagay, Panginoon. Mga bato ng kaaway, Lord, kami maging matatag. Salamat sa iyo, Panginoon, sa kabutihan, at salamat sa grasya at awa at habag na aming nararanasan palagi. At salamat sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito ay aming tinataas sa iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise the Lord.
Glory be to God. Good evening po sa ating lahat. Welcome sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Church. From Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Kanina 7:30 na binggit ko, no? Ayan, salamat sa Panginoon. At salamat sa Diyos na buhay. Praise the Lord. At may question ako mga kapatid, no? Sino dito yung nakapaglaro na ng mga games? Online games, whatever games it is, no? Kung millennial ka or boomer ka, mga kapatid, pakitype dyan at syempre, babasahin natin yan. At alam nyo ba yun, sa akin, naranasan ko rin maglaro ng Counter-Strike. No? At sa paglalaro ng Counter-Strike, ang dami kong kakaaway. Minsan, gumagawa ako ng mga dami na kaaway. Pero yun, at yung paborito ko pa, yung yung Mario Brothers. Napapagalata tayo. Pero okay lang yun. Salamat sa Panginoon at na-experience natin yung mga games na yun, no? At sa mga games na yun, mga kapatid, marami tayong na-experience na nag-enjoy tayo at dito no, naasar tayo at dito nawala tayo ng pasensya, yung laruan natin or yung ginagamit natin na game, minsan binabagsak natin sa sobrang asar natin. Ayan. Praise the Lord. Ayan, sino dyan? Yung mga nakapaglaro na? Ayan. Mapaglarong pag-ibig po. Ayan. Salamat sa iyo, sis TJ. Yes. Candy Crush. Wow. Ayan, nalaro ko rin yan, mga kapatid, yung Candy Crush pagka... Pero hindi ko nakahiligan. Pero, syempre, sa mga ibang tao, nakakailigan yan. At marami tayong mga nakakailigan ng mga games. At kaya ako nabanggit to, mga kapatid. Ayan, sino ba nag-comment dyan? Yes? Wala na. Oo, mukhang wala na. Mukhang ayaw nila mag-games, ha? Ayan, kaya ako nabanggit to, mga kapatid, sapagkat sa games, no, meron tayong mga kaaway. At meron tayong mga pinaglalaban doon, mga kapatid. No, kaya dito sa binasa natin sa James, dito sinasabi, no, na meron din tayong mga kaaway sa araw-araw, no, may na-experience tayo. Kapag no, sumakay ka lang sa jeep, may nakakaaway ka, kapag pumara ka, no, hindi ka pinara, ikaw rin mga away. At ganun din, mga kapatid, no. At dito sa ating topic ngayon, mga kapatid, no, tinatanong dito ng ating Panginoon, why did we become an enemy of God, no? Bakit nga ba tayo naging kaaway ng ating Panginoon? At dito, tinatanong ng ating Panginoon, are you my enemy? No? Tinatanong ng ating Panginoon, ikaw ba ay kaaway ko? No? At dito, mga kapatid, there are a lot of questions at a lot of reason kung bakit tayo nagiging kaaway ng ating Panginoon. At mamaya maintindihan natin at malalaman natin bakit nga ba na kahit tayo bilang Kristiyano, minsan tinuturing pa rin tayong kaaway kasi sapagkat marami tayong nagagawa na hindi magaganda. Yun yung hindi magaganda na, like for example, no, na katulad na lang ng tiyan ng isang tao, na kapag ikaw, no, kumain ka ng hindi maganda or kumain ka ng isang panis na o hindi karapat-dapat na pagkain, no, dun sa loob ng tiyan mo ay meron ding away na nangyayari, no? Meron din kaguluhan na nangyayari. Kaya doon din, mga kapatid, sa ating pamumuhay, no, meron din tayo na nararanasan, no, ng mga pag-aaway na yan. At maging ang ating Panginoon, no, sa Bible, sinasabi ron na kapag ikaw hindi sumusunod sa Panginoon, ikaw ay kaaway ng Diyos, no? Napakasakit nun sapagkat kung ikaw bilang Kristiyano, maintindihan mo na ikaw, ginawa ka ng Panginoon, pero sinasabi sa'yo ng Panginoon, hindi, ikaw, kaaway kita. No? Siyempre, kabahan ka na doon, kapatid. The God of God, the King of Kings, no? At yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, gusto mo ba yun na ikaw ay maging kaaway ng Diyos? At ano ba yung ibig sabihin ng
kaaway or enemy, no? Sabi rito, the one that's antagonistic na tinatawag. Ibig sabihin, pagka antagonistic, ito yung nag-oppose to other people, or ito yung nag-oppose sa isang bagay na ayaw mo, no? At sabi pa rito, the one that tries to hurt or overthrow. Yung overthrow is tinatalo mo yung kaaway mo. At yun mga kapatid, no? Sino ba yung kinukonsider ng ating Panginoon na kaaway niya, no? Whom does God considered the enemy? Alam niyo, maraming tao. Lalo na kung magbabasa ka ng salita ng Panginoon dun sa Old Testament and even in the New Testament, dito maraming kaaway ang ating Panginoon. Pero God, no, sinasabi ng ating Panginoon na minamahal pa rin ng ating Panginoon kahit naging kaaway, kasi hindi lang sumusunod, no, sa mga pinag-uutos niya. At katulad, no, na ni Eva at Adan. Ayan. Si Eva at Adan, no, si Eva nakipagkaibigan pa yata dito sa serpent na to. At dito na-deceive siya ng kaaway. At nakipagkaibigan nga siya sa kaaway na yung salita na parang sinasabi na kapag ka kumain ka ng bunga na ito, magiging katulad ka rin ng Diyos, no? At many of us deceive in many ways. At ito yung sinasabi ng ating Panginoon na kapag ka ikaw ay hindi ka nagtiwala sa ating Panginoon, magiging kaaway ka rin ng Panginoon, no? And mahirap, no? Sino ba yung mga kaaway ng ating Panginoon? Maaari na yung kaibigan mo maituring na kaaway ng Panginoon, or yung kapatid mo sa pananampalataya. At dito, kapatid, no, pagkat dito sinasabi na kapag ikaw ay naging kaaway ng Diyos, merong something, no, kung bakit. At ito yung pag-uusapan natin ngayon, no, kung bakit ba tayo naging kaaway ng Diyos. At tinatanong sa atin ng Diyos ngayon, you are my enemy. Are you my enemy? No? Kaaway ba kita? Even if you are, sinasabi mo na ikaw, isang Kristiyano ka na, no, na born again ka na, sinasabi ng Diyos, kaaway pa rin kita Bakit? No? There are a lot of things, no, na sinasabi ng ating Diyos, at minsan nadidisregard natin ito, no, sa kanyang mga salita, at na kapag sinasabi ng Panginoon, eto gawin mo to, no, magsimba ka, sisimba ka nga, pero yung pananampalataya mo naman, kapatid, no, at yung puso mo naman ayaw mo pang baguhin, no. Ito yung sinasabi rito, you are the enemy of God, no, because you feel to do yung what you desire, yung ninanais na yung puso, yung maling desire na sinasabi rito. Sabi sa Santiago 4 verse 1 to 2, saan ang gagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula yan sa mga pagnanasa na naglalaban sa inyong kalooban? Ayun, dun daw mga kapatid, no? Sinasabi ron sa pagnanasa natin na makamit, no? Katulad ni Judas, at dito gusto niya, no, na parang yung kanyang pag-iisip parang gusto niya lagi na nanlalamang ng kanyang kapwa. Kaya mga kapatid, mahirap isipin, no, pagka may desire ka sa inyong puso, no, mahirap itong kontrolin. Mahirap itong pigilan, no, kapag mayroong kang matinding pagnanasa. At yung pagnanasa na yon, na katulad ni Satan, no, na kapag sinabi niya na gusto niya na maging tanyag, na maging sikat, no, yung pagnanasa na yun mga kapatid, hindi sa pagnanais ng Diyos, kundi sa kanyang kalooban, no. Sabi rito sa Santiago 4 verse 2, mayroong
meron kayong ninanasang ngunit hindi ninyo makamtan. No? Kaya't pumapatay kayo, mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo ngunit hindi nyo maangkin, kaya kayo'y nagagalit at naglalaban-laban. No? Katulad din ni King Saul, no? Meron siyang mga naisin sapagkat nawala na sa kanya yung banal na spirito ng Diyos, at dito gusto niyang patayin si David, no? Gusto niyang sibatiin si David sapagkat siya ay may pagnanasa, kapatid, na hindi niya mapigilan sa kanyang puso na itong batang to, baka ito yung maging susunod na hari. Patayin ko na kaya to. No? May mga ganun ba kayong experience na kapag sa inyong trabaho, bigla na lang may pumasok na isang magaling, o sa inyong church, no, na mas magaling pa na magsalita, or mas magaling pa yung kanyang mga idea na yun yung mga tinitignan or kiniconsider, no? At dito makikita mo parang wow, ang yabang naman nito, no? Na parang siya na lang lagi yung bida rito eh. At ganun, kapatid, yung sinasabi ng ating Panginoon, no? Dito sa Santiago, pinapaliwanag din ni James na yung mga ganitong klaseng ugali ng isang tao, na yung meron tayong mga maling desire, no? Sinasabi ni James, tigilan nyo na yan. Hindi maganda yan. At hindi nakakabuti yan sa inyong pamumuhay. At hindi nagiging kalugod-lugod, no, sa paningin ng Diyos. Sabi rito sa verse 3 ng Santiago 4, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. May mga ganun ba kayong experience, kapatid, na kapag humingi ka sa Diyos na, uy, bago na naman yung sasakyan niya, Lord. Bago na naman yung kanyang bahay. No? Bago na naman yung kanyang cellphone. Humingi ba kayo? Minsan nananalangin, Lord, gusto ko rin ng ganun. No, gusto ko rin ma-experience. Alam niyo yun, mga kapatid, no? Share ko lang na kahapon kasi naglabas ako ng sasakyan ng aking boss, no? Yung may-ari. Kaya sobrang congested na ron sa loob ng parkingan namin. O sa bagay, ginawa namin, naglabas kami ng mga sasakyan. So yung sasakyan ng aking boss, yun yung inilabas ko muna. Kaya nakita ko yung loob ng sasakyan. Sabi ko, wow, Lord, ang ganda nito. Pero deep inside, parang gusto mo rin. Pero sabi ko, Lord, kung hindi ito yung nais mo, or hindi ito para sa akin, Lord, alam ko may mas maganda pa. At mag-iintay ako. Yun yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon, na kapag may nais ka sa iyong sarili, sa iyong puso, may pagnanasa ka, wag mong kimkimin yun. Huwag mong dalhin yun na mabigat, sapagkat ito ay magkakaroon ng hindi magandang epekto sa iyong puso, sa iyong pananaw, sa iyong buhay. No? At dito, kung hindi tayo nakakasunod sa ating Panginoon, sinasabi ng ating Diyos, ikaw ay aking kaaway. Sapagkat yung puso mo, may mga pagnanasa, no? Na makalaman, makamundo. At hindi naman masama na mag-desire ka ng ganong klaseng bagay, pero if you want or insist in yourself na pagsisikapan ko yan, na kahit na may masagasaan pa ako, na kahit na may masaktan pa ako, kukunin ko yan para lang makamtan ko. And which is wrong, no? Sinasabi ng Panginoon sa ganung pamamaraan natin, you are my enemy. So sapagkat hindi tama yung panalangin mo, no? At hindi rin tama yung mga nagiging kaibigan mo. Sometimes meron kang mga kaibigan, no, na nagsusulsol na sige, no, na kutsain pa natin siya, no. Okay lang yan kasi ganyan naman yung ugali niya eh, no, na sige lang na gumawa tayo ng ng mga hindi ka nais-nais na bagay, no? Maglasing pa tayo, no? Magsugal tayo, no? Sirain natin yung ating katawan. No? At sinasabi ron na ginawa natin yung mga kapatid, hindi natin pinangangalagaan yung ating sarili at ang ating pag-iisip, maging ang ating puso, no? Sinasabi ron ng ating Panginoon, you are my enemy.
No? Sapagkat dito sinusunod natin yung our personal desire, no? Which is wrong. Na sinasabi na, ito anak, sinasabi ng Panginoon, ito yung tama sa iyo. Makipag-fellowship ka sa iyong mga kapatid, no? At upang lumawak pa ang iyong kalaman at maranasan mo pa ako. No? Mga kapatid, sabi rito, kapag ikaw ay nakikipagkaibigan sa hindi tama, kaaway ka rin ng Diyos. No? Bakit? Sabi rito sa Santiago 4 verse 4, mga taksil, hindi nyo ba nalalaman na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ayun. Sabi rin, kinakaaway rin natin ang Diyos na kapag tayo ay nakikipagkaibigan sa sanlibutan. Ano ba ibig sabihin na nakikipagkaibigan tayo sa sanlibutan? Ito yung mga bagay na ninanais natin, no? Mga makamundong bagay, yung paglalasing, yung pagbabasa ng pornografiya, panonood ng mga sobra-sobrang mga Netflix. Marami ang iba. Pero ang gusto ng Panginoon, nagkakaroon din tayo, no? Hindi lang doon, nagkakaroon din tayo ng time. Pero yung mga bagay na yon, nakapagpaparami sa ating isipan, nakapagpaparami sa ating puso, ang gusto ng Panginoon, no? Huwag natin kaibiganin yan, no? Nakakasira yan, no, ng ating pag-iisip, maging ang ating personal na relasyon sa ating Panginoon. At sabi ron na kapag nakikipagkaibigan ka sa mundo, no, nakikipagkaibigan ka rin kay Satanas. Nakikipagkaibigan. Mahirap yun, kapatid, na kapag nakikipagkaibigan kay Satanas, para kang nakikipaglaro sa apoy, no, sa kamatayan. At sinasabi ron na kailangan na hindi tayo maging mapagmataas, no, hindi tayo maging mapagkaibigan sa mundong ito. At gusto ng Panginoon na maranasan mo, at gusto ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita ay maintindihan mo ano ba ang kahulugan, no, ng kanyang mga sinasabi doon. No, sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal sa ating mga kapatid, doon, inalay niya yung kanyang buhay para sa ating mga makasalanan. At gusto niya tayong, no, na makaranas ng buhay, no, ng pagpapala, ng regalo na nagmumula sa Diyos. At yun yung salvation. Sapagkat minsan sa ating pamumuhay, nagkakaroon tayo ng hindi magandang pag-uugali. Nagiging mayabang tayo, no, sa ating mga kapatid, sa ating pangungusap, no? Kapag ikaw ay nag-uutos, nagiging mayabang tayo sa ating mga kapatid, no? Which is wrong. Sabi rito sa Santiago 4 verse 6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mapagmataas. Ngunit pinagpapala niya ang mga mapagkumbaba. No? Sabi ron na ayaw ng Diyos yung mga mapagmataas. Lalong-lalo na yung pride na tinatawag, no? Hindi yung pride chicken, pero yung pride. At makikita mo ron yung letter I, nasan ba siya? Nasa gitna. At sinasabi ron na kapag sinabi ng I, puro ako na lang, no? Ako na lang, kailangan ako yung center of attraction, ako yung kailangan na pakitunguhan ng ibang tao, na hindi ako kailangan na ikaw mababa ka, no, janitor ka, ako manager, no, diyan ka lang, mababa yung level mo sa akin, no. Hindi ganun, kapatid. Ang sinasabi ng Panginoon, no, ayaw niya na mapagmataas, no. That is why sinasabi rito the book of James, no, si Santiago, ito yung napaka-importanting bagay na sinasabi ni Santiago, because he wanted to show to all of us, our Christians, that there is no excuse, no, sa mga ganitong klaseng pag-uugali. Walang excuse sa mga ganitong klaseng pananalita, no? Walang excuse sa mga ganitong klaseng puso, no, ng pagmataas, no, mga
nagkakaroon ng maling pangunawa, nagkakaroon ng maling desire sa kanyang puso. No, there is no excuse, sinasabi ron. Kayong lahat, maging ikaw, Kristiyano ka na, born again ka na, kapatid, no? Wala tayong excuse doon. Lahat tayo haharap, no? Haharap tayo sa Panginoon at doon tayo maglilitis. Anong ginawa mo? Kristiyano ka na, born again ka na, anong ginawa mo, kapatid? No? At syempre mahirap sa atin bilang Kristiyano, no? Pero kailangan natin manampalataya at kailangan natin bigay yung ating buhay sa Panginoon, maging mahirap man to o hindi. And God is asking you mga kapatid, tinatanong tayo ng Diyos, are you my enemy? No? Kaaway ba kita? No? And ano ba yung pwede natin gawin? Ano ba yung dapat nating gawin for us to consider, no, yung ating Panginoon na hindi tayo ituring na isang kaaway. No, there are 3 things, mga kapatid. At sabi rito, submit yourself to God, fight the enemy. No? And sinasabi ron, we cannot fight the enemy. Sabi sa Santiago 4 verse 7, submit to the authority of God. No? Resist the devil, stand firm against him. No? Manatili ka. At dapat na magpapasakop ka sa ating Panginoon. Yes, mahirap. At lot of Christians, no, sinasabi na, nag-submit naman ako kay Lord eh. Pero makikita pa rin yung ating pag-uugali. No? Nagiging mayabang pa rin tayo, nagiging mapagmataas pa rin tayo sa ating kapwa. No? Kinukutsa pa rin natin yung ating kapwa. No? Na kahit pabiro, binibiro-biro mo siya, na kahit na siya nasasaktan, okay lang sa'yo. No? Submit yourself to God. At katulad ng sinasabi rito ng yung asawa ay nagpapasakop, no, sa kanyang asawang lalaki. Sabi ron sa Ephesians 5 verse 22 to 24, wives, submit to your own husbands as the Lord. No? For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and his himself, its Savior. Now the church submits to Christ, so also wives should submit everything to their husband. At napaka-importante yung word ng submission, kapatid. Dito pinapakita yung asawang babae kailangan mag-submit sa asawang lalaki, at ganun din, no, sa atin buhay Kristiyano, na kapag sinabi submit, totally bibigay mo yung buong buhay mo, yung buong puso mo, na katulad na nakipagtipan ka sa iyong asawa, ibibigay mo yan lahat. Hindi yan laro, hindi yan kapag ka nakipag-submit ka sa iyong asawa, no, makikipaglokohan ka pa. No? When you submit yourself, at gawin din ang gagawin mo, you have to always cleanse. No? Magpapalinis ka sa salita ng ating Panginoon. Sabi sa Santiago 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayo mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang pag-iisip. Yes, mga kapatid. A lot of Christians, pabago-bago ang pag-iisip. No? Magsisimba ba ako bukas? No? Magsisimba ba ako sa linggo? Attend ba ako sa aming gawain? Sa Bible study? No? Mag-share ba ako ng word ni Lord? No? Dito mga kapatid, sinabi ng ating Panginoon, no, when you are fellowshipping with other Christian believers, sinasabi ron, para ka rin naghuhugas ng iyong sarili. No? Dito, pinapahayag mo na napakabuti ng Diyos sa'yo, at yung mga kasalanan mo, sinasabi mo, at pinagpe-pray ka ng mga kapatiran. And that is a good example, no, na maranasan mo, ikaw, kung hindi ka pa nakakaranas ng cell group, sinasabi ng mayroon tayong mga women's of wisdom. Meron tayong youth dyan, mga kapatid. No? Na ikaw, kung nakikinig ka at wala pang naggagabay sa'yo spiritually, kapatid, kailangan mo yun sa iyong pamumuhay. You need to have a guidance spiritually. No?
Submit yourself to God, fight the enemy. Hindi mo kayang labanan yung sarili, yung mga kaaway na yan. So, sinasabi ron, submit yourself to God. And all these things, kapatid, tutulong sa iyo ang Diyos. Na kahit ikaw nahihirapan, no, spiritually or emotionally, tutulungan ka ng ating Panginoon. There is no greater issue when you wrestle, no, on a daily basis na ano ba yung mas importante, pride o humility, no? Yung pagmamataas o yung pagpapakumbaba, no? Marami sa atin when we communicate, no, at dito mapapansin mo na lumalabas yung pagmamataas. Pero minsan lang nakikita yung pagpapakumbaba. Kapatid, this is the greatest manifestation of sin na tinatawag. Yung sin, the pride, meron dun yung I na tinatawag. And I, sinasabi ron, yun yung si Satan. Gusto niya palagi siya yung naitataas. Gusto niya palagi yung siya ang nakikita, yung siya ang pinupuri, no? Na mas gusto niya na mas mataas pa siya sa Panginoon. That is the I, that is the pride na tinatawag. Sabi rito sa Isaiah 14 verse 12, 14, ito yung sinasabi rito. Ito si Satan. How you are fallen from heaven, O shining star. Oh, that is Satan. Son of the morning, you have been thrown down to the earth, you who destroy the nation of the world. Sabi rito in 13, verse 13, for you said yourself, I will ascend to heaven and set my throne above God's stars. No, I will preside on the mountain of the gods far away in the north. In 14, I will climb to the highest heaven and I will be like the Most High. No? Gusto ng Satanas yun na ikaw, sa sarili mo, pwede ka rin maging no? Pwede ka rin na sabihin mo sa iyong sarili, pwede ka rin maging mapagpantaas sa iyong sarili. No? Mga kapatid, si Satan yun Huwag natin gayahin yung pagmamataas na tinuturo nitong sa Satanas. Sapagkat kapag ginaya mo yung kapatid, you are considered the enemy of God. No? Kaaway ka ng Diyos. Sabi ron, we always submit to God. No? Sapagkat kung hindi ka nagpapasubmit sa Panginoon, ikaw, Kristiyano, sinasabi mo, nagsisimba ka, pero hindi nakikita sa iyong pamumuhay, palagi pa rin, no, na lumalabas yung personal desire, kapatid. Sinasabi doon na ating Panginoon, no, kaaway ka niya. Yes, thank you Lord. We're back. At salamat sa Panginoon. Point number 2, sabi rito, humble yourself to God. No? Gusto ng Panginoon, no, makita yung humility. At marami sa ating mga Christians, we see that some people, some Christians, no, nawawala yung pagka-humility na kapag sila ay nakakaranas ng iba-ibang pagsubok sa buhay. No? Sabi rito na yung sinasabi ng ating Panginoon sa 4 verse 10, sa Santiago 4 verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Gusto ng Panginoon na lagi tayong magpakumbaba, no, sa ating sarili. If you are arrogant, God said, no, you are my enemy. And if we are a Christian believers, mga kapatid, gusto ng Panginoon na tayo ay makalayo, no? Tayo ay lumapit lagi sa Diyos, no? Na hindi tayo nagiging mapagmataas sa Diyos. At gusto ng Panginoon na lagi tayong magpakumbaba. My point number 3, cry out to the Lord to cleanse your heart. No? Umiiyak ba tayo sa Panginoon? Umiiyak ka ba sa Panginoon na every time na kapag ikay nananalangin, oh Lord, nararanasan mo ba siya? Kapag ikaw ay may mga problema lang. Umiiyak ka lang kapag namatayan. Umiiyak ka lang kapag nawala yung cellphone mo, yung mga mahalagang gamit mo. No?
Sabi rito, mga kapatid, kailangan natin, we should cry out to the Lord. Sabi rito sa Santiago 4 verse 9, maghinapis kayo. Umayak at tumangis, palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan. No? We need to cry out to the Lord. No? At many Christians, nananalangin lang, no? 2 minutes, 3 minutes, tapos na, then tulog. No? Maraming Christians na ayaw maranasan at hindi nila gusto yung uiiyak pa sila, no? Para makuha lang nila yung kanilang mga pagnanais sa kanilang buhay. At sabi rito sa 2 Corinthians 7 verse 10, for the kind of sorrow God wants us to experience lead us away from sin, no? And it results salvation. Na kapag ikaw nananangis ka, no, pinagpe-pray mo, iniiyak mo yung mga mahal mo sa buhay na tingin mo na hindi pa nakaka-receive ng salvation, kapatid, iyak mo yan. At may mga kaibigan tayo, may mga mahal tayo sa buhay, no, nakaratay, iyak mo sila, mga kapatid, sapagkat kailangan nila makatanggap, no, ng salvation na nagmumula sa ating Panginoon. We need to cry out. We need to reach them out. No, na ipanalangin mo sila na sila ay magkaroon ng pagpapala ng buhay na walang hanggan. At pwede tayong i-consider talaga ng Panginoon as His enemy kung hindi tayo susunod. At maraming pagkakataon na sa buhay Kristiyano, na sinasabi mo Kristiyano ka pero hindi ka pa rin sumusunod. No? Hindi ka pa rin, yung puso mo ay may iba pang pagnanais. Mga kapatid, sabi rito sa 2 Corinthians 7 verse 10 uli, no? But these mistakes, you are the enemy of God. But the worldly sorrow, no? Yung paghihinagpis mo, no? Para sa mundong ito, no? This result is spiritual death na sinasabi. Kaya kapatid, gusto mo bang maging kaaway ka ng Diyos o gusto mo bang maging parte ka ng kanyang kaharian na kung saan doon tayo ay makakaranas ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Diyos. Ito na nga yung binigay ng ating Panginoon. Meron na tayong salvation. All we need to do, kapatid, is to submit ourselves, to recognize that the Lord Jesus is the God who gave salvation to us. Mahirap, kapatid, na tayo ay mananatili sa atin yung kasalanan, no? At hindi natin susundin ang ating Panginoon sa ating mga personal, dahil sa ating mga personal, no, na pagnanais. Sabi ron sa Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death. Kapatid, kung ikaw Kristiyano, pag-isip-isipan mo, natanong mo na ba sa iyong sarili, am I the enemy of God? Kaaway ba ako ng Diyos? Or do you want to consider yourself as a child of God? When you became a child of God, sabi rito, you need to submit yourself to Jesus. If you want to be a child of God, you need to humble yourself, not only to Jesus and to other people, to your brothers and sisters. If you want to be a child of God, you need to cry out. Maghinagpis ka, kapatid. When you pray, pakita mo na talagang nagsisisi ka. At maraming Kristiyano, no, na patuloy pa rin na parang nagiging kalyo na sa kanila, nagiging familiar na sila sa mga salita ng Panginoon. Ngunit katulad ng mga Pariseo, they know the word, they know the scriptures, but they don't do it. Hindi nila sinasabuhay yung mga natututunan nilang salita na nagmumula sa Diyos. Kapatid, let us pray. At sa panalangin ito, mga kapatid, we need to humbly humble ourselves and submit to our Lord Jesus,
na siya lang yung tangi na makapagbabago sa'yo. Na even if na marami kang naiisip na kala mo hindi ka na, wala nang paraan na para ikaw ay magbago, kapatid. It is not too late. Habang hindi pa dumarating ating Panginoon, it's not too late na pagsisihan natin yung mga ating maling gawain. It is not too late. Kapatid, sambayan mo ko sa panalangin ito. Humingi tayo ng patawad sa Panginoon. At bukas mo na yung bibig na nanggagaling sa puso. Sabihin mo, Panginoong Hesus, patawad po. Ako po'y makasalanan. Marami po akong mga maling pagnanais. Nakikipagkaibigan po ako sa mundo. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Marami pong salamat, O Diyos, sa pagpapatawad, sa buhay na walang hanggan. Isulat mo po, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Banal na Espiritu, gabayan mo po. Salamat po. Lahat ng ito ay aking tinataas na makapangyarihang pangalan. In Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. At salamat sa Panginoon. Kung sumabay ka sa panalangin na iyong mga kapatid, no, pinatawad ka na ng Diyos at deeply. Alam ng Panginoon yung ating puso. Alam ng Panginoon na kung ano ang laman ng ating puso at isipan, sapagkat siya ay makapangyarihan sa lahat. Binigyan niya tayo ng will, ng sariling pagdedesisyon sa ating buhay. Pero gusto ng Panginoon na hindi tayo yung remote control, no? Na kapag ka sinabi or pinihit mo sa kaliwa, doon tayo pupunta. Pag pinihit mo sa kanan, doon tayo pupunta. Gusto ng Panginoon yung meron tayong pagkukusa, no? Sa pagmamahal at pagsunod sa Kanya. Gusto ng Panginoon, no, na kapag tayo sumunod, hindi niya tayo kinokontrol. Ito ay buong puso na ating binibigay para sa ating makapangyarihang Diyos. Kaya, mga kapatid, one more time, salamat sa Panginoon. You are blessed today and tonight, even tomorrow, if you will submit yourself to God, and or the rest of your life, if you submit yourself to God, you will experience the power of the Holy Spirit. Heavenly Father, we thank you. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat, O Diyos, sa pagmamahal na ibinibigay mo sa amin. Lord God, we cannot do anything sa aming sarili, sa aming mga maling paniniwala, sa aming maling pagnanasa ng aming puso, Lord. Kung kami ay magsasubmit sa mundong ito, Panginoon, Lord, you considered us as the enemy. Lord, we don't want that to happen. Gusto namin, Panginoon, na ayaw namin, no, makatanggap ng kamatayan. Gusto namin, Panginoon, na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, Ikaw lang ang aming pag-asa. Muugat kanlungan, Lord, sa araw na ito, Panginoon, at sa mga susunod pang araw, habang hindi ka pa dumarating, Lord God, tulungan mo kami, Panginoon, na mapagtagumpayan ang gawa ng kaaway sa aming buhay. Lord, hindi namin kaya, pero by the power of the Holy Spirit, you will strengthen us. You will give us a wisdom, knowledge, and understanding, Lord God, sa iyong mga salita. At salamat po, O Diyos. And we thank you, Father, for our brothers and sisters, Lord, na nagtatrabaho, na hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay, at sa kanilang napapaligiran, Panginoon, maging sa church, Lord God. Tulungan mo sila, Panginoon, na mag-pledge, magbigay, Panginoon, para sa iyong gawain. At salamat, Panginoon, sa mga kapatid ko nagbi-business. Bless mo rin sila, Lord God. May you increase their sales. And tulungan mo sila, Panginoon, na lahat ng mga pagpapalang ito ay nagmumula sa iyo.
Panginoon, we pray also for our brothers and sisters who experiencing different kind of illness, Lord God. Tulungan mo sila, Panginoon. Lord, you are our healer. Tulungan mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga paghihirap na ito na aming nararanasan sa aming buhay. Maging ang mga kapatid namin to na nakaratay sa higaan, Panginoon. Tulungan mo sila makabangon muli at manampalataya. Tulungan mo silang gumaling sa pamamagitan ng pananampalataya sa iyo, Panginoon. At sa pananampalataya na ito, Panginoon, ay gagawin nila ang nararapat at susunod sa iyo, Panginoon, dahil mararanasan nila, Panginoon, ang kabutihan mo. Mararanasan nila ang buhay na walang hanggan sa langit kasama ka. We thank you, Father, and salamat po tonight, and Lord, salamat sa pagpapala ng iyong salita. At we are blessed, Panginoon. At salamat sa lahat ng mga pagpapala pang darating. We thank you, we praise you, and we glorify you in your mighty name. In Jesus' name, Amen! Amen! Praise the Lord! Salamat sa Panginoon. Ayan. Thank you for joining our OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Church. At salamat sa Panginoon sa kanyang salita. At magpasakop tayo, mga kapatid. Mag-submit tayo sa Panginoon. Let us humble ourselves. And let us cry out to the Lord all that for other peoples na wala pa sa pagpapala ng buhay na walang hanggan, no? Na dalangin natin maranasan din nila yung blessing, no, sa pamamagitan ng banal na spirito. And we thank God for this evening and sa lahat ng ating mga gawain, no, sa pagpapala. At alam ko sumabay ka at pinatawad ka na ng Panginoon. Gusto lang ng Panginoon na makasunod ka, no, sa kanyang mga pinag-uutos at malaman mo at ma-realize mo na hindi ka naman talaga kaaway ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon at gusto niya na makasama ka niya sa buhay na walang hanggan doon sa langit, no? Thank you, Lord. At salamat sa Panginoon. Let us declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. No, I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, Amen. Powers in you, Messiah. That is our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Salamat sa Panginoon. Thank you for joining our OPM, our online prayer meeting. At mapagpalang gabi. My name is Brother Huge. Bukas, mga kapatid, antabayan natin ang ating kapatid na si Brother JB. Praise the Lord. Yan. Thank you and God bless you all. Night.